medyo nakababahala po yung bilang ng pagtaas. Tanong po namin, eto bang COVID-19 na ito, hindi ko alam kung anong variant ngayon yung kumakalat sa ibang bansa. Eto ba kasi, ano ba, kasi parang the last time that we spoke, long time ago, parang tinatanggap na natin na endemic ito, na parang flu na lang, ano? Na parang, ano to, endemic and seasonal na ba ito? Dapat bang ikabahala ito? Yes, good morning, Ali. No? So, yeah, tama ka, Ali. No? Nung tinanggal na yung declaration ng WHO on public health emergency of international concern, there are factors na kinoconsider. Napaka-importante yung factor na yung COVID ay hindi na gaano kalawak at hindi na gaano rin na makakos ng hospitalization and death or mortality. No? And pangatlong reason doon is that most countries or all countries are already prepared on how to deal with it, being endemic, seasonal, or more or less there will be clustering of cases. No? So, ibig sabihin, itong mga nangyayari ngayon sa China, sa Hong Kong, or even in Thailand, these are normal occurrence of tinatawag natin na hindi surge parang clustering lang ng mga kaso to na pwedeng mangyari ng isang bansa, especially for countries na wala na talagang implementation on health protocol like face mask. So, hindi dapat tayo magpanic or maalarma dito because this can occur in any country, including the Philippines. So Dr. Solante, because of this news that has come out, marami po nagtatanong, is it time for us to get booster shots? Kailangan ba natin ulit magpa-vaccinate? Kasi nga, 'di ba, the last time we had it was nung 2021, 2022. So it's been 3 years. So is it time for us to consider getting a booster shot? Kailangan pa ba, necessary, o hindi na po? Well, ang recommendation ngayon sa COVID vaccine, no, unang-una, are those only 65 years old and above. Ito yung recommendation to sa mga bansa na available ang COVID-19. Now, why 65 years old and above? Dahil ito yung mga edad na talagang maski sasabihin natin na itong mga variant. First of all, itong mga variant ngayon na circulating in other countries are the same lineage of variant coming from Omicron. At alam naman na yung Omicron na yan, Mild, yes, mild lang talaga yan. No? So, kung bakuna ang pag-usapan, sana meron tayong ganun available. Pero ang problema pa, wala tayong bakunang available. Wala na rin vaccine companies nag-apply for availability here in the Philippines. Wala na din. So what do we do kung wala nang Walang available na bakuna? vaccine. Yung talaga na lang, yung mag-ingat na lang, magmamaska, social distancing, gano'n na lamang. Or pwede Yes. ba yung mga flu vaccine shots o yung mga pneumonia? Is that as effective or hindi? Useless? Ang ginagawa namin ngayon, like for example, meron din pa kaming mga mangilan-ilan mga kaso ng mga COVID, yung mga matanda, mga immunocompromised. Sinisigurado lang natin na pag na-hospital sila, meron tayong available na mga antiviral, gaya ng Remdesivir or yung Paxlovid. These are the medicines na nakita proven to be very effective. Pero for those na hindi naman kailangan i-admit, most of the time, kailangan lang nilang, particularly the vulnerable population, Pat and Alin, na sana i-encourage pa rin natin sila na magsuot pa rin ng face mask. Especially pag pupunta sila sa mga mataong lugar or yung mga areas na tinatawag natin high risk na pwedeng makipagpukulan yung may mga sakit at pwede silang mahawakan. So parang you're saying, Doc, minimum health protocols pa rin po tayo. But yun na nga, I wanted to ask if yung mga anti-flu shots at saka pneumonia, nakakatulong ba yan para lang hindi tayo dapuan rin ng sakit? Kung in the absence of COVID-19 vaccine, will that help? Yes, malaking bagay pa rin ang pneumococcal vaccine, influenza vaccine kasi alam natin na during times na tumataas din itong mga respiratory viral infection, there is a co-circulation of all of this pneumococcal infection, flu, even RSV, no? Yung respiratory syncytial virus can also co-circulate with COVID-19. So, para lang madagdagan ang protection natin, especially sa vulnerable population,
we still highly recommend na magpabakuna at up-to-date ang bakuna nila sa pneumococcal influenza vaccine, including RSV vaccine. RSV, okay. Ayon sa balita, yung mga ospital daw abroad nakakita na Let's live together. Sunnet 25. Sunnet 25.